ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. So ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability, represented by its chairperson, Representative Joel Chua. Yun. Pero sir, Sino ang gagawin namin complaint? Pero sa mga nakaraan, kung meron akong ganitong kapareho, na meron bang mga naisusubiting committee report, automatic, kung saan galing ang committee report, sila ang complainant. Alam mo, Weng, napaka-exit minsan natin mga memorya. If we remember the family case, it is not even a committee report. Kasi hindi lahat ng mga senador ay nag-concur kay Senador Gordon at sa committee report. Opo. So just consider as a mere result of investigation of the Blue Ribbon Committee. Ang naging complainant doon ay si Senador Gordon at Senador Risa Hontiveros, representing the Blue Ribbon Committee. Si Senadora Amy nag-file din ng kaso, di ba? Late lang. Sinong complainant doon? Yung Senate Committee on Foreign Relations represented by Amy Marcos. Eh dito, sino magiging complainant? Alam ka naman kami yung complainant, hindi kami ang nag-imbestiga ng kaso. Opo. Kasi ang laman ho ng kung ano mang naisumiting report ay nanggaling sa kanilang grupo. Sa kanilang Galing sa kanila at detalyado ang offenses that were allegedly committed by the Vice President and some of the employees or officers of the DepEd and the Office of the Vice President. Ombudsman, Detalyado yun eh. Opo, Ombudsman, hindi ba, baka ang inaakala po nila, ang palagay nila, sinabmit na namin yung committee report. So, moto proprio, magsasagawa o kusa, voluntarily, on your own, gagawa kayo na sarili niyong investigation, parang lead lang ibibigay ng committee report. Hindi po ganun ang kalakaran. Hindi ho. Hindi ho yung ganun ang kalakaran. That committee report immediately was treated just like any other report of the Senate or the House of Representatives was treated as a complaint. Noong nag-imbestiga, nung sinimulan po ninyo imbestigahan ito, Ombudsman, o kaya iproseso, magpadala na ng mga summon at saka mga notices para mag-file ng kanilang counter dito sa reklamo o itong kopya ng committee report. Hindi po malinaw sa Kamara yon na ito yung process. Baka po kaya sila nalito. Ay, bakit ba nila kami pa-furnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin namin, pardon the word, pero ano yung gagawin namin, scratch paper? Ano yun? Parang We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kanya hindi kami dapat furnishan ng kopya. okay. Para bang sa pagkakaintindi namin, mga ordinary, hindi naman tayo masyado eksperto dyan talaga. Para bang kayo ay parang somehow, parang hindi pa korte, ano? Parang kayo ay namamagitan sa dalawang partido, pero hindi kayo ang haharap para akusahan ang inaakusahang partido. Hindi dapat may magre-represent dito sa Kamara or sa komite na nag-file ho niyan. Wala naman ho kaming pinagkaiba sa piskalya, sa Public Prosecutor's Office ng Department of Justice. Pag nag-file ka ng reklamo sa Prosecutor's Office, ikaw ang nagre-reklamo, hindi yung piskal. Pero pag final ang piskal, yung reklamo, nakita niya may katotohanan, final sa husgado, ang nagre-reklamo doon ay hindi na yung complainant, kung hindi ang people of the Philippines. Doon po sa nangyari, halimbawa sa Senado Ombudsman, yung kay Gordon, kay Risa Hontiveros, senators, at saka yung kay Senator Amy Marcos, wala po sila naging reklamo na katulad na sa House of Representatives nung ginawa niyo silang complainant doon sa mga naihain na committee report sa inyo. Wala naman ho. Wala ho kung narinig na kahit bulong galing kay Senador Gordon na bakit mo ako ginawang complainant? Okay. Okay. Ombudsman, ganito po. Dahil nagkaroon ng ganitong pahayag ang mga leader ng Kamara na hindi kami complainant, wala kaming inihain na reklamo laban sa Vice Presidente sa Ombudsman, paano na po magiging treatment noong hawak ninyong investigasyon? Ito ba'y magpapahina kasi wala na po yung tumatayong sinasabing complainant? At paano magtutuloy-tuloy ba yung inyong investigasyon sa Vice Presidente dahil po sa kabila po nito? Pero nagpadala na
kayo eh. Kaya nga, so yun ang tanong eh. Tutuloy pa rin po ba ang investigasyon? Tutuloy namin ang investigasyon dahil para binigyan kami ng kopya ng report of investigation para para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila magbigay, mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Hindi ko kami nagbibiro. Trabaho ko ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang isa Ano, sa bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Pinireklamo mo isang barangay captain? Ano, babasahin lang namin? Hindi, linawin ko lang. Sino daw po nyo? isa-cite niyo in contempt? Aba, di kung sino ho yung ayaw kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit. We will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw nila mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Oo. Wait Ngayon, na pag yun. sinabi nila, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga kinalabit kami, kiniliti kami. Opo. Sa mga Pero audit, pwede tumakbo naman yung investigasyon ninyo kung halimbawa Hindi para naman. itrato nyo ng waived yung kanilang panig para mag-file ng anumang reply doon sa magiging sagot ni Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Bibigyan kasi pag nag-file naman si Vice President Sara Duterte at saka ibang respondents doon ng kanilang counter affidavits, the House of Representatives will be furnished a copy. Paano, Sila mismo, si Vice President mismo, ang furnish ng copy sa kanila. paano ombudsman ko sabihin ni Vice President na wala naman palang complainant laban sa akin bakit pa ako tutugon sa notice na binigay sa akin ng ombudsman? Tingnan natin kung ano ang kahinatnan nito. Pero definitely, Tingnan natin yun. hindi ninyo pwedeng isantabi yung fact na merong kailangang imbestigahan. Hindi namin pwedeng isang tabi, we cannot close our eyes, hindi namin pwede ipikita ang aming mga mata na merong isang reklamo na ibinigay sa amin. Okay. Ombudsman, Diba? di ba ang ombudsman naman ay talagang nasa otoridad nyo na imbestigahan yung mga kwestiyon ng mga opisyal ng gobyerno. Yung pagpapadala ho ninyo, yung 10 araw, binigyan nyo ng 10 araw ang side ng Vice Presidente, yun ba ay senyales na nakitaan nyo na talagang meron hong probable cause yung sinasabi, talagang may mga tamang na ebidensya na kumukwestiyon kaya matibay itong committee report na ito laban sa yung kanilang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Wala pa ho kami, hindi pa kami umaabot doon sa puntos ng pag-determine ng probable cause. Ihintayin muna namin, nakita lang namin doon sa report na may sufisyente na ebidensya. So gusto namin sagutin ngayon ng mga respondents nila Vice President Sara yung nakasaad doon sa report na yon. Ngayon, doon kami determine ngayon based on the counter affidavit at saka doon sa report. Pag-aralan namin ngayon, if there is probable cause, then we will make the determination later on. Meron na rin po bang ombudsman na pakikipag-ugnayan ang Office of the Vice President sa Office of the Ombudsman kung magsusumite sila noong kanilang counter dito sa sinasabing laman ng committee report ng Kamara? Wala naman silang although natanggap na kasi ng Office of the Vice President, siguro naman they will submit the counter affidavit within that period of 10 days.